hawak paa. Uy, may tao sa kabilang line. Hello? Hello. Hi, good evening. Yes, good evening then. I'm guessing your name is Jessa. Yeah. Jessa? Okay. Medyo ma-echo on radyo, magagal si Capo Roy. Oo. Mahaba ang pasensya ni Capo Roy. Si Ceylon siya maiksi. Singkit kasi yun, singkit. Ganun. Oo. Dikit mo lab mo sa phone natin. Oo nga, dikit na nga yung labi ko sa phone eh. Ba't ma-echo? Ano meron? Nasa labas siya ng bahay. Bahay o banyo? Bahay. Bahay. Oo. Yes. Anong phone gamit mo? Ano siya, wireless. Wow, so siya may wireless kayo. Talaga. May screen door ba kayo? Screen door? Ha? Wala pa. Wala. Mahirap. Ganun. Alright, Jessa. Tumawag ka. Ay, teka. Ilan taon ka na nga pala? 23. 23. At ang ginagawa sa buhay? Sa ngayon, wala po. Wala. Wala. Tunga ka lang. Oo po. Pabigat ka sa ekonomiya ng Pilipinas, ano? Uy! Loob ng bahay, hindi ba dumadaan kotse? Sa gilid po ng kalsada. Hayop na ba yan? May sariling kalsada. Nyaman nyo naman. Alright, Jessa. Okay. Napatawag ka para mahingi ng advice. Advice. Para din... Ate, ano ha? Wag... Ayun na! Huwag kang ganong gigit na. Baka mahagip ka habang kausap kita. Ayoko may maganap na ganyang aksidente habang kausap ko yung tao, ha? Okay. Sige. Bakit wala kang ginagawa? Bakit wala kang trabaho? Wala po. May kapansanan ka ba? Wala naman. May mga kapansanan, nakakapaghanap buhay. Ikaw, nandiyan ka sa bahay, nakatunga nga. Oo. Hayop. Kadiri. Grabe naman. Diba? Di ba pabigat ka sa ekonomiya natin? Oo. Oh, yan. Kadiri ka. Hindi. Sige, dali, May anak ba? Meron. Ayun pala. Pero wala nang asawa. Bakit? Ay, himala yan, himala. Siyempre, ganun talaga. Kung saan lumaki bigla ang tiyan mo isang araw, tapos, buntis ako, sinong tatay, wala naman. Pero. Ha? Pero po, kasal ako dun sa tatay ng baby ko. Di lalo masama, nagiwalay kayo. Ganito nga, ang kwento nga po nun kasi, Ayan. October... Ate, kulungin mo nga ng kamay yung telepono. Eto, kulong na nga eh. Ano ka, naka-headset ka ba, naka-wireless? Hindi. Nasa mismo tenga ko yung telepono. Siya, malang sa pusod mo lagay yan. Sige na, andali, Tapos, ayun po, kasal kami ng tatay nung anak ko. Kinasal lang kami noong October 2010 lang. Then, naghiwalay kami ng January 2011. Gano'ng katagal yung pinagsamahan ninyo? Pero dati na kaming magkasama. Dati best friend ko siya ng 5 years. 5 years. Tapos gano'ng katagal yung relasyon niyo bilang nag-iibigan? Yun na nga. Simula nung high school kami hanggang sa naging mag-asawa kami. 5 years or 6 years yata yun. All in all? Oo. Alright. Ba't ka nag-iwalay? Kasi, siya, alam mo yung... Hindi ko alam. Mabait siya, pero... siya, nambubugbog kasi siya. Sinasaktan niya kasi ko. Hindi mabait ang tawag sa anong gano'n. Mabait. Sabi nila mabait daw. Hindi mabait yan, nagugulpi. Ano ka ba? Sige, hindi na siya mabait. Ano tawag mo sa akin, santo? Hindi. Mabait ako, hindi ko nanggugulpi. Ganun. Oo. Hindi mo masisiguradong hindi ka nanggugulpi, Papa G. Hayop! Nandamay ka pa. Sorry. Ay, trauma ka na sa mga lalaki. Parang ganun na nga. May tanong ako sa'yo. Ano po? Mga kaibigan, to hurt a girl, alright, physically, it's wrong. Oo. Alright, but let me ask you one thing. Do you do anything to trigger your husband to hurt you physically? Kasi kagagano ka na, ba't dyan sa bago mo tuloy? Ito kasi eksena lagi niyan eh. Nag-aaway kayo mag-asawa. Oo. And then you will hear the guy sabihin niya, tumigil ka na! Siwana ako sa'yo! Pero, ang gagawin ng girl, hindi hinto. Oo. Diba? Pero hindi ako ganun. Hindi ka ganun. Okay. Ako kasi, kapag halimbawa, nag-aaway kami ng asawa ko, pinapakinggan ko lang lahat ng sinasabi niya, kahit masasakit na, kahit ginugulpi na niya ako, baliwala lang sa kanya. Yung para bang ako yung tipo ng babaeng nagpapakamartir. Ganon? Oo. Parang ganun. Sige. Saan nga niya? Ikaw ang nakipaghiwalay?
Oo, tapos yung biyanan ko na rin, sinabihan na rin akong nahiwalayan ko na nga yung anak nila. Well, at least alam nila gal anak nila. Matanong ko lang, Jessa. Ha? Matanong ko lang, Jessa. Oo. Do you regret yung paghihiwalay nyo? Bakit naman? Wow, are you happier now? Oo. Congratulations. Tsaka may pamilya na rin yun. May anak na rin sila ng babae. Ikaw, pero kasal pa rin kayo. Ando pa rin ang visa. Oo. Nagkaroon ba kayo ng amicable settlement? Kumbaga, usapan. Parang, nagkaroon kami ng ganun usapan. Kasi pero alam mo ako, na yun, nung usapan na yun, wala na ako nun sa probinsya. Bale, probinsya namin sa Bicol. Alam mo ako, hindi ako sang-ayon yung kasi, let's be practical, ang mahal ng annulment sa atin. Oo nga eh. Diba? Oo. Sabi ko nga, you can marry someone, minimal amount. Murang pakasal dito. Pero pero gumising tayo sa praktikalan ng buhay, katotohanan na hindi lahat ng marriage, it works. Oo. At saka siguro kaya rin naging ganun sa akin kasi yung nanay tatay ko, hiwalay din sila. Ayan. Jessa, may tanong ko sa'yo. Ito may makalipunan yung dating, ha? Okay. Kasi sa atin, we are too traditional. Oo. Na ayaw natin tanggapin. Tama. Di ba? Hindi ko alam, mga kaibigan, baka marami magtatas ng kilay sa akin, marami rin sigurong kakampi sa akin. Di ba? Masyado na sinasabi na pag nagpakasal ka, ganito, dapat diyan ka na forever. We have to wake up, mga kaibigan. We have to wake up na, di ba, na lahat ng pagpapakasal, di ba, hindi lahat ng pagpapakasal ay perfect. It will work a lifetime. Oo, tama. May mga pagpapakasal na, kasi ang pagmamahal, di ba? Trial and error yan. You discover things that you don't like along the way. Oo. And you cannot tell yourself, mga kaibigan, you cannot tell yourself na, stop, di ba? Na, teka lang. It's not working well, impyerno na to, pero hindi ko pwedeng himulay kasi kasal kami. You cannot do that. Di ba? I don't know kung bakit sa mga kinaukulan. Sana we do something about this. Kaya nga. Ako, pabor ako sa renewable. Ganon. Hindi ko alam, ito pa, personal ko po ito. Hindi ko alam kung renewable kasi, di ba, halimbawa, 10 years contract. Nakakatawang isipin, di ba, kasi kasal ito pinag-uusapan, di ba, pero 10 year contract meron kayo. If you really love your partner, you don't mind renewing. Why would you mind, di ba? Why would, di ba, such an office charge you to renew your marriage, di ba? Kung talagang, di ba, if you don't really mind, if you love your partner, but why would you mind renewing, di ba? It's a test, di ba? At least meron constant test, di ba? Well, yung kasal kasi yun, di ba, kanasal nga kami. Ayan na, nag-echo ka na naman. Ano ba yung bahay nyo? Bahay nyo, puro tiles. Bulungin mo na kamay. Yung kasal na yun, hindi naman namin gusto para yun nung naging asawa ko. Parang yung biyanan ko lalaki, yun lang ang may gusto. Kasi nga, iniisip nila, yun nga, nabuntis ako nung anak nila. Iniisip nung biyanan ko lalaki, mapapahiya yung pamilya nila sa ibang tao. Kasi nga, barangay captain yung biyanan ko lalaki. Isa pa yung maling dahil na nagpapakasal, nabuntis, di ba? Oo. Pero, Chef, kasi, nakakaba pala dito. Teka lang, may nag-react sa atin, Ano? Hi po, sabi niya, sadyang ginawang mahal ang pagpapaanal kasi kung mura lang, dadami ang broken families. Marami kasi magpapaanal for sure. Well, ganon. Kung sino man nag-text ito, wake up. Diba? Yung ibang tao, hindi anal pero broken families. Diba? Let's wake up, mga kaibigan. Gumising tayo. Diba? Maglibot-libot ka, labas ka ng bahay. Nag-text nito, diba? Let's be realistic, mga kaibigan. Go ahead, sige. Hindi ko, naguguluhan ako ngayon. Ngayon may karelasyon ko nga siya. Kaya lang, hindi ko lang alam kung ano ba ako o sino ba ako sa buhay niya. Kasi parang ako lang yung nagpre-pretend na kami. Gaano katagal na kayo? Nung Feb 12 hanggang ngayon, nagmasa pa rin ako na kami. Kayo? Oo. Meron ba siyang karelasyong iba maliban sa'yo? Dali parang yung special friend ko may asawa rin kasi siya, kaya lang hiwalay din siya doon, may anak din siya. Hello? Are they still together?
ngayon, parang yung babae gustong bumalik. Lagi naman ganyan ang kwento kasi kwento niya sa'yo yan, di ba? Oo, gusto nga daw bumalik nung mag-ina niya. Yan ang kwento niya sa'yo. Oo, yun ang kwento niya sa akin. Kwento niya sa'yo yan. Siyempre, sasabihin niya yung babae naghahabol. Oo, yun ang sabi niya. Well, anyway, ganito. Kung magbabalikan sila, congratulations to them. At least one family is... paano naman ako niyan? Well, Jessa, you have to you embrace the idea na maybe he's not the guy for you. Talaga? Ganun talaga. Buti pala sila masaya. Paano naman ako? Di ba? Sila nagpapakasaya. It's unfair. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo, Jessa? Hindi sila magbalikan, pero hindi mo na makita at maramdaman yung pwesto mo sa buhay niya. Which is exactly what's happening right now. At least, ganito, Jessa, I'm trying to make you see the brighter side, okay? At least kung halimbawa na magbalikan sila, may justification kung bakit niya iiwasan, kung bakit siya cold sa'yo. Di ba? Pwede mo nang, di ba, you can just embrace the fact na, kasi nabuo yung family niya. At least, broken-hearted ka man, may family na nabuo. Di ba? Kahit na... Okay, don't be selfish, Jessa. You know, di ba? Hindi naman ako selfish. You are being selfish kung hindi mo maintindihan. If you're the only person na naging hadlang para magbabuo yung family na meron sila, after all the mistakes that they've done, after all the struggles that they've been through, kung mabubuo yun, and you are the person para ma-realize niya, di ba? Kasalukuyang kanyang kasama nung ma-realize niya na, oops, teka lang, Jessa is not the right person to be with all my life. I wanna go back to my family, with his family. Ganun talaga. Sometimes we realize the value of, di ba, of something in our possession o nawala sa atin kapag nakagawa tayo ng maraming pagkakamali. And masakit itong sasabihin ko sa'yo. Alright? Okay. Pero halimbawa, paano ikaw yung magandang pagkakamali sa buhay niya na naging dahilan para ma-realize niya na, di ba, he needs to go back sa family niya. It will hurt you a lot. But you have to be proud. You have to be proud. You have to be proud. Tatry ko maging proud. Yun nga ang point. Ipagpalagay na natin, Jessa, na hindi mo digest yung sinasabi ko sa'yo ngayon dito. Di ba? Oo. Hindi mo digest. Okay? Okay. My point is, do you have any choice? Yun nga eh. So, ganun pa rin. It's either kalimutan mo siya, maghiwalay kayo ng bitter ka. Okay, promise. Well, tonight, you have to say goodbye sa kanya. Kahit masakit. Anong pangalan niya? Renan. Renan? Oo. Ano tawagan niyo? Boss. Miss Wright. Miss Wright, tawag niya sa akin. Anong tawag mo sa kanya? Kuya. Okay, Renan na lang. Okay. Alright, tonight, you're going to say thank you for all that he's done sa iyo. You're going to say sorry sa mga mistakes na nagawa mo sa kanya. Okay. Sinadya man o hindi. Okay. And then wish him luck. Say goodbye. Go ahead. Hello, Renan, kung nakikinig ka man, sige na, magpapaubaya na ako, papalayain na kita. Sana magiging okay na kayo ng family mo. Sana mahalin mo yung mag-ina mo, sana din magtino ka na, huwag ka nang basta mahalin mo yung pamilya mo. Huwag mo na hayaan na magkahiwa-hiwalay pa ulit kayo. Thank you din dun sa maikling panahon na pinadamo mo sa akin na mahal mo din ako. Thank you din sa pagiging concern mo sa akin. Thank you. Basta thank you sa lahat-lahat. Okay. What do you wish for him? Wish ko. Papadya ko, lapit na pala birthday ni Renan. Wish ko, sana maging okay na kayo ng family mo. And do you mean that from the heart? Oo, galing sa puso. Okay. Yun, basta, happy birthday na lang. Sana maging friend pa rin tayo. Huwag mo yung hilingin